morning sa ating lahat. Masarap ba o maganda ba tumawag sa Panginoon? Yes! Lahat tayo ay minor, tayong lahat ay mga lupa na ginawa ng ating Panginoon. At halinaway lagi natin isipin na ang Diyos siya may gawa sa ating lahat. Amen? Okay, so magandang umaga maging sa mga sumusubaybay, lahat ang naririto at yung ating mga kapatid sa ibang bansa. Good morning sa maraming mga pinapanalangin natin. So magandang umaga sa inyong lahat. Okay? So yung pinag-aralan natin ngayong month is about finances or pananalapi. Pinag-aralan natin ito is para tayo lahat ay matuto, magkaroon tayo ng balansing paghawak at kung paano ba talaga dapat natin ginagawa o hinahawakan yung pera. At kung paano naman tayo na hindi nakukontrol ng pera, na ang nakukontrol pa rin sa atin yung ating Panginoon. Okay? So, ngayon ay akin po kayong inaanyayahan sa ating babasahin sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 24, and then Hebrew, chapter 13, 5 to 6. Okay? Ang lahat ay akin pong inaanyayahan sa aklat ng Matthew, chapter 6, verse 24, and then pupunta tayo ng Hebrew, chapter 13, verse 5 to 6. Okay? Ang lahat ay akin pong inaanyayahan to open your Bible, the book of Matthew, chapter 6, 24, and Hebrews, chapter 13, 5 to 6. So kung wala na pong ibang Biblia, ay please po, pakilagay na lang sa ating screen para makabasa naman din po yung iba nating kapatiran. Okay? So lahat tayo tumayo, and then we will read it together. So chapter 6, verse 24, the book of Matthew. Okay. Kayo po ay si Amen kung kayo po ay naririyan na? Okay, so let us read all together. Verse 24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kakaputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Pag lingkuran tapat ang isa at hahabagin ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Hebrews chapter 13 verse 5 hanggang 6. Hebrews chapter 13 verse 5 hanggang 6. Verse 5. Kayo pinagariyan na? Okay, kung andiyan po kayo, 5. Huwag kayong magmukhang salapi. Masihan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Shall bow our head and pray. Lord, kami po ay naririto, Diyos, at nagpapasalamat sa oras na ito. We need your Holy Spirit to guide us, O God, sa aming mga pag-aaralan. Lord, bigyan niyo, Diyos, kami ng malawak na pangunawa. At tulungan niyo kami, Panginoon God, na hindi kami makontrol ng pera o ng kayamanan. Bago sa Diyos, ito, Panginoon God, ay kami yung kumukontrol. Hindi kami dapat yung sumusunod dito, kundi ito yung sumusunod sa amin. Panginoon, sapagkat ito, Diyos, ay pagpapala po ninyo. Higit kami sa mga bagay na nilalang ninyo. Kaya nga, binigyan niyo, Diyos, kami ng kapamahalaan sa lahat ng bagay. Subalit, kayo pa rin ang Diyos namin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Sa daing pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay? So, tayo pong lahat ay magkakaupo na. So, doon sa akin nabanggit sa panalangin, nung nilikha ng Panginoon yung tao, ang sabi ng Panginoon, ay pamahalaan ninyo ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Ang tanong, kasama bang pamahalaan ng tao yung pera? Kasama o hindi? Hindi ba kasama ang pamahalaan ng tao? Tayo ay dapat
ay napamamahalaan natin ng maayos yung kayamanan at yung pera. Sabi dito sa ating binasa na no one can serve two masters. So, alam niyo po ba kung ano yung master dito? Yung Diyos at yung Mammon, yung pera. Yung pera ay parang Diyos na rin siya. Pero, pinapaalala ng Biblia, no one can serve two masters. So, hindi yung tayo pipiling maglingkod sa dalawang master o sa dalawang guro o sa dalawang bagay na ito. Kundi, ang sabi doon na mahirap pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kayamanan. Okay? Din sabi dito, ulitin ko, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at ibigin ng ikalawa at paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, pipili po dito talaga na mayroong mahama. Marahil ang Diyos, marahil yung salapi. But gusto ko po sa inyo ngayon ipakita yung kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Okay? Yung ating pabaga, be free of money, flourish towards God. So, kinakailangan tayo ay maging malaya sa pera at maging mayaman tayo patungo sa Panginoon. Di po ba? So, isang maganda sigurong maligayang buhay sa buhay natin na tayo ngayon is narito sa silong ng langit is kinakailangan malaman natin ano yung purpose ng aking buhay, bakit ako naririto sa mundong ibabaw. Okay? All of us, mayroon tayong plano, but it doesn't mean na dumating yung punto na mayroong parang masabi. Minsan kasi yung Panginoon may circumstances na dumarating. Sometimes may plan ka sa araw na ito and then sa pagkakataon na yung parang mayroong ginagawa inaalaw ng Diyos na mayroong dumating na problema. It doesn't mean na yung nangyari na yon ay ayaw ng Diyos na plan. Okay? Isipin mo natin na huwag nyo sabihin na distraction yun sa'yo and then sometimes na-disappoint ka, na-discourage ka. No, it doesn't mean na ayaw ng Panginoon gawin yung gusto mo. Okay? Ito lang tatalakayin dito ngayon. Gusto nyo malaman po ninyo kung paano ba talaga hinahandle yung blessings ng ating Panginoon. Okay? Kaya sabi diyan, be free of money, flourish toward God. Then, yung kasi ngayon, so that we can have an awareness of whom we are really going to serve, God or money. So, tinitiyak lang natin ngayon, sino ba dapat nating paglingkuran? Magkaroon tayo ng awareness. Magkaroon tayo sa Tagalog is kamalayan. So, magkaroon tayo ng kamalayan sa ating mga pinaglilingkuran upang hindi po natin mahamak kung sino pa talaga yung nagbibigay sa atin ng blessings. Hindi yung blessings yung sinasamba. Ang sinasamba ay yung nagbibigay ng blessings. Naunawaan, ho? Hindi po dapat tayo yung kinokontrol ng blessing sapagkat ikaw yung binibigay ng blessing so that ikaw yung nagkukontrol doon sa biyaya na binibigay sa iyo. Hindi yung blessings yung nagkukontrol sa iyo. It means, mga kapatid, yung pera o kayamanan, hindi dapat siya nagkukontrol sa iyo. Ikaw yung dapat na mamahala ron. Kasi nung pa man, sabi ng Panginoon, pamahalaan ninyo ang lahat. Kasama po dito po yan, mga kapatid. Okay? Pero, huwag po niyo kalimutan na mayroon po tayong Diyos na higit kaysa sa atin. Although na nagbigay po siya na sa atin ng kapamahalaan sa lahat ng bagay, tandaan natin, hindi tayo Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon para pamahalaan niyo. Okay? So, again, sabi diyan sa atin, so that we can have an awareness of whom we are really going to serve. God or money. Okay? There is a parable na ating babanggitin sa inyo dito, the Good Samaritan. Okay? Sabi diyan, sa ating panimula or our introductions, thus obeying our God mean that we will no longer be abundant and rich, or that we do not know how to handle our money.
Ito lang minsan na gusto kong iklaro sa isang Kristiyano. Kasi sometimes, nakikita natin parang dinadaw yung Kristiyano about po sa yaman at sa pag-handle ng pera. Di ba? So, alam niyo mga kapatid, sabi nito, ang pagsunod ba sa ating Diyos ay nangangahulugan na hindi na tayo magiging sagana at mayaman? Di ba? And then, nangangahulugan ba na kapag ikaw ay nasa Panginoon, ay hindi ka na marunong umawak ng ating pera? Di po ba? For me mga kapatid, in my own experience, sa totoo lang, nung panahon hindi ako marunong talaga maghahawak ng pera. Kasi, gasto talaga ako ng gastos, hindi ko naman alam kung saan siya tutungo. Sa barkada, sa inuma, sa lahat ng bagay na yan, gano'n ginagawin ng waldas natin. Ito lang yung gusto kong ilagay po ninyo sa isip ninyo. Hindi ibig sabihin na sinusunod mo ang Panginoon ay hindi ka nayayaman at hindi nasasagana ang buhay mo. At hindi ibig sabihin dahil hindi nangangahulugan na ikaw ay nasa Panginoon ay hindi ka marunong humawak ng pera. Once again, does it mean our God meant that we will no longer be abundant and rich, or that we do not know how to handle our money? The parable of Good Samaritan, dito po natin makikita ang nangyari. Okay? So kung inyo makikita po yung Good Samaritan in Luke chapter 13, then from the early verses and the following verses, mapapansin niyo po dyan na nagtanong po ito isang eskriba sa ating Panginoon kung paano sila magkakaroon ng kaligtasan. So binanggit yun ng Panginoon, ang sabi ng eskriba, ginawa ko na po yung lahat, Panginoon, sabi niya. So aging nagtanong ulit siya para hindi maging kahihiya yung kanyang tanong. Kaya sinagot po siya ng Panginoon about po dito sa, ano ba sa Tagalog yung mabuti? Samaritano. Okay? So ngayon, nagkwento po dito ang Panginoon na mayroong isang binugbog na tulisan. Sino yung unang dumaan? Sino yung unang dumaan? Sino po? Sacerdote or Levita? Sino unang dumaan? Tingnan niyo po sa Biblia. Sino? Ang unang dumaan ay ang sacerdote. Pero nakita niyo na po yung nabugbog doon na binugbog ng tulisan. Itong taong ito, sacerdote po siya. Ano ang ibig sabihin ng sacerdote? Siya isang priest po siya. Naglilingkod po siya sa Panginoon. So, wala lang sa kanya yung salita ng Panginoon, basta dumaan na lang siya, iniwan niya yung binugbog ng tulisan. Ang tanong, siya pa ay marunong makipagkapwa? Hindi. Pangalawa, ano yung sumunod na dumaan? Is yung Levites, yung Levita. Dumaan din po yung Levita, pero wala din po siyang pakialam. Mayroon akong plano. Mayroon akong duty. Wala silang pakialam doon. Okay? Dito mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, sometimes, marami tayong iniisip, marami tayong mga plano. May hawak kayo at may hawak ako, but sometimes, God allow na magkaroon talaga ng circumstances na gano'n na pangyayari para makita ka kung sino ka, anong klase kang tao. Okay? God allowed everything para makita ka kung sino ka. And then the next, ano na po yung sumunod na dumaan? Ayo, Samaritan. A good Samaritan yung dumaan. Nung dumaan yung Samaritano, anong ginawa po niya? Binigyan niya ng pansin at tinignan niya po yun at sinakay doon sa sinakay? Saan sinakay? Sa kanya hayop. Diyan niya sinakay. Alam niyo mga kapatid, sa mga buhay natin, hindi na tayo nakikialam
sa iba, basta ang pinagkakialaman na lang natin kung ano yung plano ko, kung ano yung gusto ko. Di ba? Wala na tayo doon. Pero mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, it doesn't matter mga kapatid, na sa buhay natin, katulad niya, sabi ko sa inyo kanina, ang paglilingkod ba sa Panginoon ay nangangahulugan na hindi ka nayayaman at hindi ka nasasagana? Nangangahulugan ba ang paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi na tayo marunong umawag ng pera? Sabihin natin, lahat sila ay mayroong gagawin at mayroon dala-dala silang mga pera. Sabihin natin sila ay lahat may dalang pera. Ang kanilang target ay bumili sila o negosyo man nila yun o ano man yung kanilang gustong bilhin. Pero tingnan nyo mga kapatid kung naging tama yung paghawak nila ng dala ng kanilang pera. Naging tama ba yung direksyon ng kanilang pinapuntahan? Sino yung nagbigay po ng pansin dito? Walang iba kundi yung Samaritano. Hindi po siya nagminayang kung ano ba yung mawala sa kanya. Sabihin natin, businessman siya. Pero sabi ng Samaritano, at dinala niya doon sa inn, dinala niya sa bahay panuluyan, at kung sabi mayroong kulang yan, babayaran ko pa. Ibig pa sabihin, hindi siya marunong maghawak ng pera. Dahil halimbawa, sabihin natin, mayroon siyang bibili, pero yung pera niya napunta doon sa nahandusay o binugbog. Ibig pa sabihin, ay walang halaga yun. Mali ba yung paghawak ng pera niya? Minsan yung Kristiyano ay binibintangan na hindi marunong maghawak ng pera. At doon tayo nagkakamali. Na hindi natin iniisip. Minsan dumarating ang Panginoon, nagbibigay ang Panginoon ng pagkakataon para matingnan kung sino ka. Tingnan niyo po yung sacerdote. Tingnan po yung Levita. Marahil ay pupunta sila doon, may bitbit silang pera na nakalaan yung para doon, pero wala na sila pakialam sa taong nakahando sa Jerusalem. Mayroon siyang budget doon, pero sa kanya wala akong budget. Nakuha niyo po yung Good Samaritan? Ang Samaritan, mayroon din siyang budget. Pero kahit may budget po siya doon, nung dinaanan niyo pa yun, ano ang ginawa niya sa kanyang budget? Ano ginawa niya sa kanyang budget? Ha? Tinampiyasan niya, kinuha niya para matulungan niya yung tao. So ang tanong, sino ngayon yung marunong paghawak ng pera? O, diba? Ito yung problema talaga karamihan sa pera. Kaya tinatalakay po natin ito ngayon para matulungan tayo. Hindi na natin napapansin yung iba kasi ang tinitingnan mo na ngayon your target, your goal. Di ba? Sinasabi ko sa inyo noon pa na hindi po masama ang pagkaroon ng pera, but how to handle your money, your wealth. Pag dumating yung pagkakataon, hindi mo minsan natin alam na ang Panginoon gumagamit na ng tao katulad nitong Samaritano na ito. Ang Samaritano, sasabihin ko sa inyo, mayroon po siya dalawang pera na pinaglalaanan niya. Maraming businessman po siya na pupunta sa lugar. Pero alam niyo, hindi kailanman siya na tumanggi kung ano yung kalagayan ng tao. Minsan tayo ay ganon. Wala akong budget sa'yo, kaya wala akong pakialam sa'yo. Mayroon akong bibilihin, kaya hindi kita bibigyan. Minsan ganon. Minsan may mga nakadapanan tayo. Minsan kamag-anak pa natin. Yung humihingi ng sakulo, dahil nakapagbigay, kayo naman yung magbigay. Minsan tayo yung may kakayanan, parang tayo pa ngayon agresibo, kami na lang lagi. Baliktaran kaya natin, sa kanila na lang, at ikaw na lang yung hingi ng hingi. Ano kaya yung sitwasyon natin? Ang masaklap dito, minsan kahit namatay na, hindi pa tayo kikilos. Ayaw pa tayo pasil kahit namatay na. O kamag-anak natin, binan ninyo o kung sino man. O di po ba? Dahil ang mahalaga sa iyo, pera na lang lagi. Ang tanong dito ng Panginoon, sino ba yung nagpakita ng pagkipagkapwa? Sino po? Hindi nagpakita ng pagkipagkapwa yung priest. Samantala, nag-aaral po siya, expert po sila sa batas ng salita ng Diyos. Pero alam niya yun, pero hindi po siya nagpakita ng awa. Maging ngayon man, Kristiyan hindi marunong magpakita ng awa. Diba? And this is the Levites.
Siyempre sila po ay bahagi po doon sa 12 tribes. Pero wala din, hindi po siya nagpakita. Ito yung epekto ng pera sa buhay ng tao. Ayaw natin bawasan kahit mayroong mamatay. Ayaw natin bawasan kahit may naghihingalo. Minsan nagrarason tayo, kami na lang lagi. Kayo naman. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, binigyan ka tayo ng pagkakataon para hawakan niya. Pero pag hindi po mo yan mahawakan ng maayos, baka sa darating na araw, malipat yan sa kapatid mo. Mas mabuti ngayon na may hawak kayo. Kung kayo man ngayon yun, huwag niyong sabihin dihado kayo. Minsan dumadating sa buhay ng tao yung ganyan. Huwag niyong isipin yun. Minsan kahit nagbigay pa ng sakit ng ulo yung mga kapatid niyo, huwag niyong isipin lalo na kung nanay ng nanay ninyo, nanay ng asawa ninyo, o kung sino man nyo, huwag niyong pahindihan. Sagutin niyo yan sa harapan ng Panginoon. Di ba? O ito, ganito mga kapatid. Nakita niyo po mga kapatid itong kalagayan. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo natin mga kapatid, God allow na para subukin yung plano mo. Yung plano mo na gusto mong diretsyon na dapat wala siyang mabawas, pero hindi mo alam, may paraan ng Diyos sa plano mo. Inalaw ng Panginoon para gawin yun, para makita ka kung tama yung plano mo, hindi. Pero hindi po ibig sabihin, ay hindi gusto ng Diyos yung pinaplano natin. Pero again, yung approval, please inquire sa ating Panginoon first. Inquire first sa ating Panginoon din, yung approve nito ay sa Kanya. Yung approval sa Kanya po mga kapatid. Tama po? Kaya maging aware po tayo. Kung sa ganito palang paraan, how about our romantic family? Kung sila ay nangangailangan. Minsan dahil sobrang ka nang nasaktan sa mga nangyari sa inyo, mga nakaraang buhay. Ganun ba yung dapat nating tingnan sa kanila? Di ba hindi? Andun dapat yung respeto natin both side ng ating mga pamilya. Kung may nanay ako, nanay na din yung asawa ko. Kung may nanay yung asawa ko, nanay ko na rin yung asawa niya. Nanay ko na rin yung nanay niya. Sapagkat kaming dalawa ay isa na. Di ba? Nakakalungkot. Pagdating ng araw, minsan, tumatanggi na tayo na para tulungan pa sila. Huwag ganon. Huwag natin ganunin. Dapat parehas yung tingin ng bunsay ng bawat pamilya. Tama, Brother Ryan? Kasi minsan, mayroong lumalamang eh. Dapat ayusin. Kung ano yung tingin nyo sa isang pamilya, ganunin yung tingin niyo sa inyong pamilya. Balansihin natin. Kasi yung pinakamagandang bagay na ginagawa dapat natin as a Christian. Tama po? So, itong kalagayan po ng Samaritano dito, hindi po siya kailanman nang hinayang. Kahit may budget po siya doon na dapat pambili, kahit mahugot yun, okay lang. Sapagkat alam niya na mayroong nangangailangan. So, ibig ba sabihin, hindi siya marunong mag-budget? Mga Kristyano ba, hindi marunong umawak ng pera? Alam natin na lahat tayo ay marunong at alam natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa atin. Tama po? Huhugutin natin yung alang-alang para sa Panginoon. Okay? So, mayroon tayong apat na bagay na ating pag-aaralan dito. Sabi, who dominates our heart? Is it money or God? Ito yung mga kapatid. At dito nyo tingnan, and then, pinakamaganda ay humarap tayo sa salamin. Ang salamin natin walang iba kundi yung Biblia. Tama? Ang salamin natin ay Biblia. Minsan, sa paglabas natin kanyuan, ang ginagamit natin is totoong meron yung salamin para makita natin kung mayroon tayong kalat sa mukha natin. Pero ito ngayon mga kapatid, sino ang nangingibabaw sa iyo ngayon? Sino yung nangingibabaw sa ating puso? Pera ba? O Diyos? Diba? How to distinguish sa ganitong sitwasyon? Sino yung nag-dominate? Dominate sa atin? Sino yung naging ibabaw? Pera ba o yung kalooban ng Diyos? Nakita niyo kanina yung sacerdote at yung Levites, kung sino yung naging ibabaw sa kanila. Yung kanilang pupuntahan, yung kanilang target, yung kanilang goal, yung kanilang plan. Yung dalawa. Pero yung isa, yes, may plan din siya parehas din sa kanilang dalawa. Pero tingnan niyo po mga kapatid kung sino yung nag-pay attention
doon sa nangyari po Roma. Walang iba kundi yung Samaritano. Hindi siya nang inayang sabihin. He knows kung paano siya magbabudget ng pera. Di ba? Okay. So, ito mga kapatid yung apat na bagay. Number 1, tungkol doon, no one can serve two masters. So, dito natin tingnan, saan pa talaga ako naglilingkod? Sa pera o sa Diyos? Madali lang intindihin, madali lang po ninyo yan makita. Sabi ko sa inyo nung nakaraan, kung ang Panginoon ay mayroong ganitong ministry, makikita po natin kung sino yung God natin. Marahil yung God natin yung work, yung God natin yung business, yung God natin yung money natin, yung God natin yung wealth natin. Diba? Madali lang mo siya makita kung sino talaga ang hinahabol mo. Yung pera, yung business, yung wealth. Diba? Doon mo makikita kung sino talaga yung nagdominate sa'yo. Sino yung dominante sa buhay natin? Sino yung naging ibabaw? Okay, number 1, learn how to fully rely on God for our every need. Diba? Minsan, ayaw na natin umasa pa doon sa Panginoon sapagkat alam natin may lakas tayo, kaya mong gumawa ng pera. Kaya mong magtrabaho at gumawa ng pera. Pero once again, yung first day ng ating talakayan po nito, sinabi ko na sa inyo, huwag niyong kalilimutan ang Diyos kung kayo ay dumating sa punto na kayo ay sumagana. Huwag niyong sabihin na gagaling ang lakas ninyo sa inyong sarili. Akin yan, sabi ng Panginoon. Tama ba? Kasi anumang oras, pwede niya akong pilayan. Di ba? Anumang oras. Kahit sa anong ganda ng aking katawan ngayon at liksi, lakas ko ngayon, wala pong imposible sa Panginoon mamaya, maghina ako at magkasakit ako, kinabukasan wala na akong lakas. Tama? Wala na yun. Pero once again, sabi dito sa atin, who dominates our heart? Is it money or God? Learn how to fully rely on God for every need. Kaya matuto ka kung paano lubos na umasa sa Diyos para sa bawat pangangailangan natin. Alam niyo mga kapatid, ang problema ngayon sa atin, sana wag po natin gayahin po mga kapatid, yung mga tao na kung saan ang kinahumalingan na lamang yung pagkain, yung damit, lahat na lang yung laging iniisip. Ngayon pala nag-isip, pag 5 years ko, pag ganito yung aking sana ganito ako. Isipin niyo mga kapatid yung isip na gano'n. Yung isip na pagdating ng araw na ganito ako, uupo ako ng ganito, mayroon ako nakikita ganito. Di ba? So tingnan natin yung balansyadong pag-iisip ng isang Kristiyano katulad natin. Di ba? Paano ba natin papahalagan? Paano natin malalagyan ng value yung life natin na tumutulong sa ministry ng Panginoon? Diba? Kaya sabi dito na binabanggit na matuto kung paano lubos na umasa sa Diyos para sa bawat pangangailangan natin. Letter A. Sabi niya, let us not imitate those who do not believe in God. Ang kinahumalingan sa mga taong walang pananampalataya na ngayon maging doon sa Kristiyano ay na nagagagaya na sometimes we duplicate. But believe. At yun, sadly, na para banggitin ko sa inyo ang bagay na yun, na tayo dapat, yung tayo dapat yung nagiging as an example, pero sometimes we duplicate their beliefs. Di ba? Nabibihan tayo eh. Alam niyo po ba kung ano yung pinagsasupikatan nila? Basahin po natin sa 31 and 32 ng Matthew. Sabi niya, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakanin, iinumin, o daraptin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig. Sobrang alalang-alala tayo. Alam mo, katulad nito, nagbanggit ako sa inyo. Alam mo, sabi ko sa inyo, in one day, ako sasabihin ko sa inyo, ito yung totoo sa buhay natin. Kahit kayo hindi kayo makapagsimulan. Brother Ryan, kung hindi ka magtrabaho ngayon, magugutom ka. Hindi.
Ako kapatid at kaibigan, bagay ang aking anak, ang aking asawa, pupunta ako dito sa simbahan. Sisinigurado ko po sa inyo mga kapatid, pag ibinigay ko ito sa Panginoon na araw na ito, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi ako magugutom. Kahit bukas, ibigay ko pa yung Lunes para sa Kanya, hindi pa ako magugutom. Kahit kung ano sabihin ko sa inyo, hindi pa rin ako magugutom. Pero tingnan nyo kung gaano kaingat ng tao sa buhay niya. Ano po yung ibig ko dito sabihin? Isipin nyo even in one day, na-expression niya ang kanyang buhay. Because of kakanin, iinumin, daraptin, ang itinutukoy po dito kung ano yung ating mga pinapahalagahan. Di ba? Ini-exagwera natin, sometimes talaga yung dumi-dominate sa atin, wala na pong iba talaga ay yung ating pagkain, yung pera, yung pera. Yun yung dumudominate talaga sa atin. Na iwawala na natin, kaya sabi natin kanina, na sinabi natin kanina, ano yun? Ano yung sinabi natin kanina sa hahamakin niya? Ito mga kapatid, ang tingnan natin. Sino ba yung hinahamak natin? Yung pera o yung Diyos? Diba? Sino ba yung hinahamak natin ngayon? Diba? Kaya sabi nito, let us not imitate those who do not believe in God. Minsan, doon pa tayo nakikinig sa mga hindi. Nananampalataya kasi, papunta sa'yo kasi yung pinag-usapan pera. Diba? I-income ka yayaman ka. Pero tingnan nyo naman mga kapatid, kung gaano po nahamak yung Diyos sa ganitong sitwasyon. Dahil sa puro pera yung iniisip. Sinasabi ko sa inyo, wala pong masama sa pera. Blessing yan. Ang problema po dito ay kung tayo ay na-addict na doon sa pera. Anong binasa natin sa Hebrew 13 verse 5? Huwag kayong magmukha. Huwag kayong magmukhang pera. Diba? Minsan tayo ay nagmumukhang pera, yun yung katotohanan. Let your conversation be without covetousness. Saan ba yan? Ayan, tama. And be content with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sabi po dyan. And the other translation, yung covetousness, is greedy. Greed. Di ba? Yung ano sa Tagalog yung greed? Sakim o kasakiman. Dahil ikaw ay sakim, ganun yung nangyari. Yung mga tao lagi na ganun, ay hindi ako, wala akong panahon dyan kasi wala kami kakanin wala kaming idadamit, wala kaming wala kaming pampatay ng ganito. Many reasons. Sometimes our reasons in the front of God, hindi valid. Di ba? Yung mga reason natin, akala natin valid pa sa Diyos Hindi nyo alam, mga kapatid, hindi lang umiibig yung ating Panginoon. Yung mga akala natin, reason natin ay valid pa sa God, pero hindi na siya valid. And valid na po siya. Di ba? Ang sabi pa rin po dito, mga kapatid, sa pangalawa letter B, let's give value to life rather than the obsessions of the flesh. Okay? So let us give value to life. Halagahan naman natin yung buhay natin kasi doon sa mga iniisip po natin ng mga bagay, ng mga pagkain na ganito, yun yung inahumalingan kasi ng mga tao wala pang mga pananalig, walang pananampalataya sa Diyos. Sa akin ang payo, tingnan nyo yung mga maya. Hindi sila humingi pero binibigyan ko sila, pinapakain ko sila. Wala kang mamatay sila hanggat hindi ko kalooban. Sabi ng Panginoon. Di po ba? Ang gusto dito puntoriyahin ng Panginoon, huwag nyo naman ako ibaliwala sa buhay nyo. Huwag nyo naman ako baliwalain. Dahil ba sa kayo o ako ay mayroon ng pira, ay hindi nyo na ako sasambahin. Di ba? Dahil ba dyan? Ako pa yung may kasalanan? Di ba? Kaya sabi dito, learn how to fully rely on God for our every need. Kung mayroon kang pangangailangan, hanapin mo ang Diyos. Hindi mo hanapin yung pera. Ang pera susunod naman kasi siya Hindi po ba? Ano ang nangyayari sa atin na dapat hanapin ng Panginoon? Anong ginagawa natin?
Magtrabaho na lang ako. O, di ba? So parang sobrang nakaka-unfair. Sobrang nawawalan tayo ngayon na yung how to drive ourselves. Hindi mo ngayon alam kung ano yung talagang ginagawa mo eh. O, di ba? So kaya dito sabi ng Panginoon, no one can serve two master. Kasi sigurado hahamakin mo talaga yung isa. Ang nakalulungkot dito, ang hinahamak na natin ng Diyos. Na siyang gumawa at lumikha ng lahat ng bagay. Okay? So, number 2. Number 2, learn to obey God because after you obey Him, His blessings will flow on us. So, dadalo yung blessing kung tayo ay matuto sumunod sa Panginoon. Tingnan mo po ngayon mga kapatid, ano yung hinahabol ng mga tao? Yung bigas, yung kanin, yung tubig, yung tira, yung kanyang isusuot. Anong karamihan kayo mga kapatid? Ang hinahabol. Humahabol po yung tao sa pera. Kasi dalawang Diyos mga kapatid, talo lang. Tingnan nyo mga kapatid yung Diyos natin. Dito pa lang nakita na sabi ng Panginoon, dalawang Panginoon mahirap pagsabay paglingkuran. Yung pera at saka yao at Diyos. Di po ba? Tingnan nyo mga kapatid. Sabi dito ng Panginoon, obey first. Ang hindi maganda dito sa buhay natin ito. Halimbawa, pag mayroon ipagagawa sa atin ng Panginoon, ang una ay complain. Instead to obey, ang ginagawa, nagko-complain na. Ito yung problema ng tao. Hindi tayo sumusunod bagkus inuuna natin mag-complain. Inuuna natin magreklamo na susunod ka lang sa Panginoon. Tingnan mo yung mga tao ang mga ramalan na mahihilig magreklamo. Hindi nila naabot yung lupang pangako yung promise lang. Because of their complaint. Every time na si Moses ay laging may ginagawa, anong ginagawa nila? Di ba? Hindi sila nakarating sa Panginoon. Alam niyo kung ito yung pera yung magiging sagabal sa pagpunta mo sa Panginoon, hindi ito pagkabubuti sa atin. Kasi yung pera kasi nawawala po dito yung effectiveness po niya. Kapag ikaw mga kapatid ay wala na po siya. Hindi po siya effectiveness. May mga pagkakataon na talaga ay magagamit mo siya. Pero may mga pagkakataon na hindi mo siya magagamit. Kaya ang gusto lang ipamukha o ipakita sa atin ng Panginoon ngayon, huwag niyo akong talikuran. Huwag kayong tatalikod sa akin. And learn to obey God because after you obey Him, His blessings will flow on us. Dadaloy. The blessing shall follow. Hindi yung pera. Ang kadalasan kayo, pag mamakita ang pera, takuan tayo agad dito eh. Kung halimbawa dyan sa labas, ito si Mio, may pamigay ng 5,000. Isa ay, 1,000 ay, isang 5K. Anong oras mo bibigay? Alas 10. Anong muna ba? Sabihin niyo kay Boston na ganito nga may magbibigay. Sa susunod na lang kami naling ikaw. Huwag niyo akong pala. Sa pagkato, hindi ako yung nag-ano sa sarili ninyo. Yan po ba? Ito yung isang magandang realization. Diba? So, pinag-aralan natin ito para matuto tayo. Na huwag tayong nakarelate lang lagi doon na lang tayo sa pera. Di ba? So sabi ng Panginoon, sumunod ko yun sa akin and the blessing shall follow. Dadalo yung pagpala ng Panginoon kung kayo ay susunod sa akin. Kaya sabi ko sa inyo kanina, nangangahulugan ba na sa isang Kristiyano ay hindi na siya yayaman kung susunod sa Panginoon? Hindi na siya kasagana? Mali po yung pananaw ng isang tao na ganyan sapagkat ang lahat ng susunod sa Panginoon, yayaman siya hindi lang sa pera. Yayaman din po siya doon sa langit. Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang dito kayamanan sa lupa. We're talking about doon sa wealth in heaven. Kasi sometimes, one-sided lang tayo. Akala natin, yung pera natin, makakapamasahe ka papunta sa langit. No. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman dito, hindi mo yan magagamit para magkaroon ka ng pamasahe o visa sa langit. Hindi mo siya magagamit. Di ba? Tingnan nyo, tama yung ginawa ng Samaritano. Na kahit may budget po talaga siya sa kanyang bibili na yun,
kaltasan ko na lang ito, kasi itong tao na ito dito, kawawa naman to, ipagamot ko na lang to. So, huwag mong sabihin hindi siya marunong mag-budget dahil ginalaw niya yung pera niya na para doon. Mas mahalaga sa kanya yung tao na yun. Di ba? Obey first. Di ba? Obey is well. So, dahil kailangan po talaga natin sundin yung kanyang kalooban. Bago ka makarating yung sa gusto mong marating, maraming pagsubok o maraming ialaw ang Panginoon para tingnan kang tama ang paghawak mo ng pera mo. Minsan doon tayo nagkakamali. Akala natin minsan, ay, disgrasya yung akin ako kasi paano na ganito yung nangyari? Hindi minsan natin iniisip na ang Panginoon, tinitingnan ka sa ginagawa mo kung tama ba talaga yung pinaplano mo hindi. Diba? Kaya sabi dito mga kapatid, let's put God first in our life. We need to seek God first. Ito yung sinasabi niya eh. Hindi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang hinahanap dito, hindi po seek first doon sa wealth of money, but seek God. Not seek first money or abundance or wealth. Pero tingnan niyo po yung ginagawa ng tao ngayon. Seeking first their needs. Diba? Sabi ng Panginoon, ang kinahumalingan ng mga walang pananalig ay lang yung pagkain, yung shelter, diba? Yung ating mga pananamit, yung ating inumin, yun yung concern nila eh. Wala silang pakialam doon sa Panginoon. Basta ang concern ko ay ito. Ba't sabi ng Panginoon, nireject niya yun, bakit yung ibon? Hindi sila nagtatrabaho ba ating pinapakain ng mga ibon na yan? Diba? Dapat alam po kasi talaga natin kung saan, kung sino yung nagpo-provide sa atin. Alam natin kung sino yung nagbibigay sa atin. Tama po? So, itong kalagayan po natin, sabi dyan, ay kinakailangan mo, 33, ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Sabihin ko sa inyo, hindi mo magtuturo ang Panginoon na ikaw ay huwag magsamba sa Kanya. Hindi siya magsasabi na mag-a-absent ako. Ang kanyang inuudyok sa'yo, sumamba ka, anak, sumamba ka, anak. Kaya kung may nagsasabi mo na ganyan na pinapa-absent ka, iba yung bumubulong sa iyo. Matakot ka sa nagbubulong sa iyo. Kung may nagbubulong sa iyo, huwag kang pumunta ng simbahan. Matakot ka na niyan. Dapat maging aware ka niya. Magkamaroon ka na ng kamalayan kung mayroon nag-uudyok sa inyo na ganyan. Minsan, wala tayong malay. Pinaglalaroan na tayo ng ating kaaway, pero ikaw, sige ka pa rin nagsabi. Minsan, hindi na, wala tayong kamalayan eh. We need an awareness. Especially today. The teaching, bibigyan all the teachings. Okay? Napakarami na ngayon mga kapatid, even doon sa mga kilalang mga magtuturo, nagagawa nga dayain. Pagdating ng araw, ito yung mangyayari. Kaya ngayon pala, kailangan po natin, alam natin kung sino yung dominates sa atin. God or money. Diba? Dapat alam na natin din po yun. And then the second, letter B, sa number 2, obeying God is the only thing we can do that money has no power over our lives. Yun lang yung magagawa natin. Pero once na hindi mo po yan sinunod, pinakikita mo na mas malakas sa iyo ang pera. Tama? Yan yung Biblia. Yan yung totoo na sinasabi ng Biblia. Obeying God is the only thing we can do that money has no power over our lives. Pag sumunod ka sa Panginoon, di ba sabi natin, sabi niya, no one can serve two masters. Hahamakin mo yung isa pag tinalikuran mo. Ito, kapatid. Kung ang pera yung ginawa mo ngayon sundin, ang naghahari sa iyo ay hindi Diyos. Ang naghahari sa iyo ay yung pera. Okay, ngayon naman, pag sinunod mo ngayon ang Panginoon, hindi yung pera ang nakakaibabaw sa iyo, kundi ang Panginoon.
Yan yan, mga kapatid. Sabi niya, obeying God is the only thing we can do that money has no power over our lives. Pero sabi ko sa inyo, kung puro laman ang isip natin ay pera, pagmumukha ka pera. Yun yung totoo nun. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong magmukhang pera. Baka mamaya, pag-dating dito din sa linggo, yung ulo ni Brother Ryan, yung lagay na ay tatlo yung ulo. Ano yung tatlong ulo sa pera? Tatlo yung ulo. Dahil mukhang pera na. O di kaya, pagdating dito ni Brother Manuel, mayroon na nagaganito. Ano naman yun? 500. Ano? Huwag kayong mukhang pera. Ang hirap po ng ganun eh, di ba? Puro ka na lang pera, puro ka lang. Ang sakit kaya sa araw-araw po, puro lang pera yung iniisip, hindi na nga nakapag-praise and worship, hindi na makapaglingkod sa pera pa rin ang pera. Yan yung problema natin. Obeying God is the only thing we can do that money has no power over our lives. Kaya hindi mo maintindihan ngayon, kung ikaw ay narito, ibig sabihin wala sa ikaw pangyarihan yung pera, kaya dito ka. Walang kapangyarihan sa'yo kasi pinakikita mo eh. Wala kang kapangyarihan sa akin. May kapangyarihan sa akin ngayon yung Diyos. Sapagkat darating, Brother Ryan, ang araw. Pag uunahin mo ang Diyos, the blessing shall follow. Tama? Brother Dick, tama? Kung uunahin ni Brother Dick ang ating Panginoon, seek first God and the blessings. Diba? Flow shall follow. Yung lang. Bili mo natin malapakan ng Panginoon. Tanggapin mo mga kapatid kasi yun yung totoo. Pag ikaw ay susunod, sabihin ko sa inyo, mali yung sinasabi ng iba ng mga Kristiyano. May nagsabi sa amin, ang pastor, hindi yan yayaman. Pero sabi ni Stevita sa akin, nung nag-aaral po, yung aking anak dyan sa Blizzard, may nagsabi sa kanya na ang mga pastor, hindi yan yayaman. Yan yung sila nagkamali. Dahil ang Panginoon ang nagpapalak sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Tama ho? Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi nangungahulugan na ikaw ay sumusunod sa Panginoon ay hindi ka nayayaman at sasagana. Pero maniwala kayo, papasaganahin ng Panginoon ang ating susunod sa Kanya. Pastor man yan, miyembro man yan, basta susunod sa Panginoon, yayaman, bawat susunod sa Kanya. Amen? So dito nyo lang kasi pinakikita na wala pong lakas ang pera pag kayo ay sumusunod sa Diyos. Pero makita nyo naman, pagdating na araw na pinili mo yung pera, walang power ng Diyos sa buhay. Ang hirap po naman, kaya sabi ko sa inyo, pag-isipan niyo yan ang mausay. Kasi once na hindi ka makita ng Panginoon, hindi siya malakas sa iyo. Ang malakas sa iyo, yung pera. Number 3. Number 3, mga kapatid, learn to love God more than money. Kaya matutong mahalin ang Diyos ng higit pa sa pera. Kung kayo ngayon, mga kapatid, sa pag-usapan natin yung percentage natin sa love of God and the love of the money. Sa inyong paningin, sino yung nakakabintahe? Sino yung lamang? Kung sa basketball, sino yung nakaka-score? Sino yung nakakapuntos? Ang Diyos ba o yung pera? Clear naman siguro po ano. So, about sa pananalapi, ito talaga ang dapat talaga natin makita dito. Kung sino nga ba talaga yung mahal natin. Sino ba yung pinaglalaban mo? Yung pera o yung Diyos? Diba? Dahil sabi sa number 3, learn to love God more than money. Patutong mahalin ang Diyos ng higit pa sa pera. Sabi natin kanina, is kinakailangan maging malaya tayo, sabi natin, be free of money. Maging malaya tayo sa pera. Kasi ang pera, pag hindi ka dyan maging malaya sa Kanya, siya yung uudyok sa iyo. Tandaan, ang pera ay pupiling ikaw ay maging mayaman. Ang pera ay pupiling maging isang minsan ng buhay mo. Ang pera, pipili na yumaman ka sa tamang pamamaraan. Pipili yung pera ay yumaman ka sa masamang paraan. Pipili ang pera ay mapadali ang iyong pagyaman. Pero lagi yung tatandaan, ang
kaakibat lagi ng pera na ito ay laging nauwi sa kamatayan. Sa lahat ng mamamatay sa pera, hindi mo kailanman mabibitbit ang pera. Ang lahat ng mamamatay sa Diyos, kasama mo ang Panginoon. Di mo ba? Hindi mo ito mabibitbit. Pag namatay ka, iiwan ka ng pera. Pero pag namatay ka sa piling ng Panginoon na siya yung sinusunod mo, kasama mo siya magpakailanman. Ang pera, kasama ka lang niya pagbuhay. Pag namatay ka, hindi ka nakasama ng pera. Hindi ka nasasamahan ng pera. Kahit sa buhay pa, hindi ka nasasamahan. Ganun yung pera. Ganun siya kalupit. Ang akala mo, Panginoon mo siya, pero hindi ka niya sasamahan. Sa oras na ikaw ay nagkasakit, pagkakaroon siya ng komplikado sa pangangailan mo kung ikaw ay nagkasakit. At kung ikaw ay mamatay, wala, mawawala po siya. Hindi ka niya mamahalin. Ikaw lang yung nagmahal sa kanya. Never po siya nagmahal ng tao sapagkat wala po siyang buhay. Tama po? Wala po buhay yung pera. Kaya never po siya magmahal ng tao. Ang nagmahal po dyan yung tao. Kaya pag nawala siya, siya yung santa. Tama po ba? Pero kung ang minahal mo ang Diyos, siya yung naglikha sa atin. Pag ikaw ay nagmahal sa Kanya, matindi yung ibabalik siya yun ang pagmamahal ng Panginoon. Di ba? Iba po siya kahit sa pera. Walang buhay yung pera yung pinag-usapan natin. Pero tingnan niyo po kung paano minamahal ng tao. Hindi nila naiintindihan na pagdating ng araw, wala siyang buhay na hindi kanya mahal. Tama po? Letter A. Those who love money will perish, because where the wealth is, there is also your heart. Okay? So those who love money will perish, because where the wealth is, there is also your heart. Kung nasaan ang salapi, kung nasaan yung kayamanan, andun din ang iyong puso. Kaya kung ang Diyos, saan man siya naroroon at lagi mo siyang hinahanap, ang laman lagi ng puso mo ay ang ating Panginoon. Hahanap-hanapin mo siya. Pero pag ito, mga kapatid, yung naririyan sa buhay natin, ito yung problema natin. 6:21. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawa. Ay, 21 po. 21. Basahin ko. For where your treasure is, there will your heart be also. Okay? Yan po yun. Yan yung katotohanan. Kaya nagbabala din sa atin ang ating Panginoon. Even sa aklat ng 1 Timothy chapter 6, 9-10. Sinabi ko na sa inyo ito makaraan ang linggo. The love of money, ang sunod, lost your faith. And the next is ikaw ay mahirapan ang iyong kalooban. Yun yung result. Okay. Ito yung tatlong bagay. Pag ito-ito sabi, but they that will be rich fall into temptations and snare, and into many foolish and hurtful lust, which draw vain in distractions and perditions. Then, for the love of money is the root of all evil. Which while some coveted after, they have erred from their faith and pierced themselves through with many sorrows. Pag minahal mo yung pera, ang sunod po nun ay ang pagbagsak ng pananampalataya, at ang pagbagsak ng pananampalataya ay pagsakit ng kalooban. Your sorrow, pagbigat ng iyong kalooban. Yan yung tatlo. The love of money, sunod, pagkabagsak ng pananampalataya, at ang pagkabagsak ng pananampalataya ay ang kahirapan ng kalooban. Kaya hindi na nakapagpatuloy sa Panginoon. Yan yung tatlo dyan na nababanggit. Pero once again, ang pera ay biyaya ng Panginoon. Ang pinag-usapan lang natin dito, kung mamahalin mo ang pera. Pero kung hindi mo naman talaga siya mahal, wala kayong problema doon. Yung pananampalataya mo tataas, kasi hindi mo naman siya minahal. Yung sakit ng kalooban na niya na nakalagay na yan, mawawala niya sa'yo sapagkat mataas ang pananampalataya, wala kang sakit ng kalooban. Dahil hindi mo naman minahal ang pera.
Uulitin ko, ang pera ay bagay na hindi marunong magmahal. Wala siyang pakiramdam. Ang umahawak yung may pakiramdam. Nakuha mo? Wala ko dito pera eh. Wala yung pakiramdam. Ito, katulad nito mga kapatid. May kukunin ako dito sa inyo. Tanungin ko, mahal mo ba ako? Literal na ilusip ko sa inyo. Mahal mo ba ako? Wala. Sabihin ko, mahal kita? Hindi niyo makikiramdaman yan. Wala siyang pakiramdam. Kaya ang sino nagmahal dito ay sabi ng Panginoon, isang angal. Dahil wala siyang pakiramdam. Kaya pag namatay ka, hindi ito iiyak. Ikaw yung iiyak. Ay, yung kasama mo yung iiyak. O, di ba? Okay, sabihin ko, mahal kita. Nagruba siya sa akin? Wala. Kasi wala siyang buhay. Bagay siya na ginagamit ng tao na huwag mo siyang mahalin. So, magkaroon tayo ng kamalayan sa ganitong mga bagay. Di mo ba? Ito yung isang bagay na dapat po natin iniisipan. Kasi pagdating talaga ng araw, hindi ito iiyak. Hindi yan iiyak. Kasi dito siya sa ibabaw ng mundo, hindi siya iiyak. Kasama mo yung iiyak. Hindi siya, wala siyang ihihatid ka doon sa cemetery. Hindi. Wala siya. Yun yung buhay niya. Yun lang siya. Diba? Letter B, those who love money will perish because he is greedy and is not satisfied. And he is not satisfied. Yung dahil ikaw ay mukhang pera sa Tagalog. Those who love money will perish because he is greedy and is not satisfied. Ang mukhang pera, walang kagantupihan. Pera ng pera. Hanggang abutin hanggang yung maabot. Kasi mukha siyang pera, wala siyang kontento. Kahit sabihan mo pa, huy, ang Panginoon niya, walang agam-agam na ang Diyos ang tumutulong sa akin. Wala siya yung pakialam. Discontent siya doon sa kahit mukhang pera. Discontent siya eh. Pag mukhang pera, discontent siya. Tingnan nyo. Tingnan yung mga bilinaryo. Saan pala ninyo ilalagay yung pera? Pag sila ito. Saan isasana? Saan isasana? Ulit na kanilang sana. Isipin nyo ng malalim mga kapatid. Diba? Pag mukha ka na ng pera, ibig sabihin discontentado ka, hindi ka nasasatisfy. Kasi mukha kang pera. Diba? O ito, basahin ko sa inyo sa Hebrew. Yung binasa natin kanina, yung ating text kanina. Basahin ko sa inyo ha. Sabi niya dito, sa talata kanina, sa Tagalog ko basahin. Sabi niya, huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Kung ano yung dumating sa inyo, yes, masayahan mo. Hayaan mo ang Panginoon yung iba yung magdagdag mo. Anong sunod kasi niya? Ang sunod niya kasi, sabi niya, na hindi kita iiwan. Kung ano yung dumating sa iyo, magkano yung minimum wage po natin? May additional 35 pesos ata eh. Hindi pa siya full. Kaya pa 500 na gano'n. So, magkano yung sahod mo hanggang Saturday? Kung 500 siya hanggang Saturday, 6 days ka nag-work, so magkano siya? Without overtime. Ano lang siya, minimum lang tayo doon sa hour, 8 hours ata. Yun eh, ano po? 8 hours, so no overtime. So, how much? Is 3,000. Sino sa inyo yung satisfied pagdating na Saturday na may nakuha kayo ng 3,000? Ang hindi satisfied, mukhang pera yun. Kaya pagdating na linggo, wala siya. Diba? Binibigyan ko kayo dito mga kapatid ng totoong interpretasyon ng Biblia. Why? Sabi dito, huwag kayong magmukhang pera. Yung work natin is how many days? 6 days. And the 1 day is for the Lord. Amen? Ano ang promise ng Panginoon? Hindi ko kayo pababayaan. Be content. Kung ano yung sinahod ninyo ngayon, be content sapagkat pagdating ng linggo may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Pag sinabi hindi pababayaan ng Panginoon, mayroon kang
ang guidance sa Kanya. Yun yung promise. Pero tingnan niyo yung mga tao. Kasi lagi na lang pera kasi ang dami na i-blessingin ng Panginoon. Blessing. Yes, it is a blessing from God. But sometimes we are wrong. We are mistaken, mga kapatid. Mali na yung interpretation. Nakita niyo po ito, mga kapatid, sa Hebrew? Dahil dyan, mga kapatid, sabi ng Panginoon, wag mo kang pera, be content what you have, and sabi dyan, and the blessing shall follow. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan yung pababayaan. Pag ito yung ginawa natin, mga kapatid, understood, mga kapatid, ha? Sana naintindihan natin, matatanggap mo yung sinasabi ng Panginoon na hindi ka pababayaan. Pero, pag diskontentado ka sa 6 days na yon at hindi ka tagasunod sa Panginoon, di mo makukuha yung pabayaan, yung hindi ka pababayaan. Ang nangyayari sa iyo ngayon, pababayaan ka. Naunawa, ano? Tandaan niyo, mga kapatid, sa bawat tinatanim natin, hindi agad namunga. Sa lahat natin ginagawa na masama, akala natin agad ay namunga. May mga darating na araw, mga kapatid, sisigilin tayo sa mga ginagawa natin. What you reap and what you sow. Whether good or bad. Ang Panginoon ang ating tagapaghatol sa lahat ng ating ginagawa. Samtang na-relax tayo kasi hindi natin, wala naman, walang epekto siya. Parang walang side effect. Pero darating ang araw, hindi nyo ma-realize na justice pa rin yung ating Panginoon. Naintindihan? Kaya ito, mga kapatid, sabi dyan, walang agam-agam na masasabi natin ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Pagkutintan ka. Pero pag discontent ka, nagmukha kang pera, hindi mo naman yung matatanggap eh. Matatanggap lang ito sa mga kontentado na talagang nagbibigay sa Panginoon ng praise para sa ating Panginoon. Honor His name. Yan po yung mga kapatid. Okay? So, and then, ang sabi dito, mga kapatid, letter C, those who love God do not look at money because they know that the one who helps them in times of the need is the living God. Okay? So, lagi natin titignan, mga kapatid. Ang lagi natin titignan dito, lagi yung ating Panginoon. Dito, mga kapatid, sabi ko ulit sa inyo, alin ba yung mas mabigat? Alin yung mas matimbang sa inyo ngayon? Sa puso? Yung Diyos o yung pera? Di na yung order ito, mga kapatid, pagdating ng araw. Di ba? Are you Christian? Yes, I am a Christian. But, mahal mo ang Panginoon at mahal mo din ang pera. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon. Yung pera hindi. Tama? Okay. So, pang-huli at pang-apat. So, ayos, tapos na tayo. Ito na tayo. Last na to. Okay. So, learn to use money for good purposes in God's ministry. Okay. Kung ikaw ngayon ay mayroong pera, natutuwa ako doon sa isang patotoo. Ano ba yun? Ano ba isang ba siya na logi? Parang halipan din po yun sa parang poultry o parang bakery po din po siya. Ganito ang nangyari. Ang nangyari po noon ay mayroon siyang negosyo, kaya lang ang nangyari po noon sa madaling salita ay nalugi siya. Pero yung kanyang testamento ay ganito, sabi niya, buti na lang, bago ako nalugi, na ibigay ko naman sa Panginoon. Kung iisipin niyo, mga kapatid, sa ganito, kung ikaw ay businessman, parang balik na ba yung inisip nito? Pero sa mga righteous person, or financial righteousness, or stewards, ito yung maganda sa buhay ng tao. Di ba? Hindi kasi yung misa, pag nalugi, hindi ako magbibigay sa Panginoon, nalugi na nga ako, magbibigay pa ako. But itong tao na ito, I think mga kapatid, Walter or Swaggery, nung nawala po yun, ang una niyang nasabi, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bago po nawala yung aking business, ay naibigay ko na ang para sa Panginoon. Alam niyo kung gaano kung yung kanyang timbang sa Panginoon ay sobrang napakalaki.
Sobrang napakalaki ang tingin niya sa Panginoon kaysa doon sa pira. Sapagkat ang pira dapat ibigay mo sa Diyos. Hindi dapat siya mag-ahari sa Diyos. Dapat ang hari ang ating Panginoon. Pag binibigay mo kasi yung pira, pinatutunayan mo po na hari ang Diyos niya. Tama ho? Kaya ito mga kapatid na binabanggit ko dito, sabi dito, learn to use money for good purposes in God's ministry. Okay? Sa mga marunong maghawak ng pera, like a parable of Samaritan, makikita po ninyo kung paano po niya hinawakan ng maayos yung pera. Kung paano po nalugod ang Panginoon sa isang Samaritano. Ang din sasabihin ng iba, hindi ito mabuti, bakit niya pa yung tinulong, hindi sana, inibis niya na dapat yun para tumupa. Pero iba po ang Samaritano. Double purpose po yung kanyang ginawa. Mayroon na siya, mayroon pa siya sa langit. Di ba? Mayroon pa siya sa langit. So mayroon na siya dito, mayroon pa siya sa langit. So sabi dito, sa ating panghuli, ay matutong gumamit ng pera para sa mabuting layunin sa ministeryo ng Diyos. Oo nga, anin ko naman yung pera. O di ba? Eh kung mayroon naman akong halaga, anong gawin ko? Kung ini-stack mo, paggamit ko na lang muna sa ministeryo ng Panginoon, bakit hindi naman mawawala? O, di mo ba? So, ikaw ako na muna doon. Dito lang naman ito eh. Ini-stack ko lang naman. Wala naman ito gamit. Eh, gawin ko na lang muna doon sa Panginoon. O, gamitin na muna ng Panginoon. At least, nagamit na muna yung pera sa ministry. Di ba? Mamaya, may ubasa niya ako sa iyo kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay mo kung may gagawin ka sa kanya. Okay? So, dito mga kapatid, una, na aking binabanggit kung bakit napakahalaga na yung pera ay nabibigyan natin ng Diyos. Kapatid, number 1, using money in God's work is storing up treasures in heaven. Tama? Kaya kung mayroon kang pera, kaunti man siya umalaki, ang maganda lang dito, kung paano mo siya hinahalagahan. Ang pera ay hinahalagahan. Okay? Pinahalagahan mo din yun para sa Panginoon sapagkat ako para sa akin, kiniklaim ko kung ako man ang mayroon o kung kayo man ang mayroon, kiniklaim natin yun ay galing sa Panginoon. So kung kiniklaim mo pala yan sa Panginoon, bakit hindi natin tulungan ang Panginoon? It's ministry. Kung tayo ay tinutulungan, every return doon sa ginawa niya sa atin, may ginagawa tayo. O, tama? Halimbawa ako, mayroon akong isang, bakit ko naman gawin? Iyon naman isang ministry ng Panginoon, hindi niya nga pinakita. Di ba? Anong sinabi dito mga kapatid? Sa Matthew chapter 6, 19 to 21. Puntahan po ninyo, Matthew chapter 6, 19 to 21. Ang sinabi niya dito mga kapatid ay ito. 6, 19 to 21, ito ang kanyang sinasabi. Basahin ko po Sabi dito, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok pang magnanakaw. May istorya dito kaya lang ayaw ko na pong banggitin kasi malapit sa kanya. Hindi ko na banggitin na lang. Sobrang, pero sakto to sakto dito doon. Kasi mayroon noon, parang mayroon siyang paggagamitan. Alam niyo yung saktong yun, kinaumagahan, umiiyak na. Alam niyo kung magkano yung nawala? 80,000 pesos. Sa isang iklap nawala siya. Sabi ko na kahapon inaano ko kasi babalik ko lang naman. Hindi ko babanggitin yung pangalan. Kasi yung pangalan na yun ay importante yun. Okay? Hindi ko yung babanggitin. Okay, sabi dito, using money in God's work is stored a treasure in heaven. Kasi sabi niya, sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, doon walang naninirang tanga at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Story to. Di ba? Tandaan nyo lagi may magnanakaw. Kahit nasa bangko na ang pera mo, may nagnanakaw. So walang kaligtasan ng kayamanan. Kaya sabi ko sa inyo kanina, sabi nung isang nag-business, mabuti na lang na ibigay ko yung para sa Panginoon bago ako mabuti. Diba? Ito yung isang magandang bagay na kung gano'n lang naman din pala, bakit ka naman hindi gumawa para sa Panginoon?
Oh, di ba? Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo ay kasali sa ganitong sitwasyon. Ito yung paalala ng ating Panginoon. Tingnan nyo, oo nga, mawawalan siya. Buti na lang, ginamit ko yun doon, na ibalik pa sa akin. Di ba? Hindi nyo ba alam na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon na hindi yung kawalan? Lahat ng binibigay mo sa Panginoon, lagi naman siya may binabalik. Kaya pag ikaw ay walang binibigay, wala kang kinukumit para sa Kanya, wala kang promise para sa Kanya, not expect basic from Him. Kung wala ka namang tinanim sa bahay mo, na mangga, huwag kang mag-expect na mayroon kang anihin na mangga sa bahay. Kasi wala ka namang tinanim na mangga. Maliwanag ako? Clear po yun. Kaya kung ikaw may tinanim, mag-expect ka na may bubunga siya. Pero kung wala naman, huwag na. Kasi wala namang bubunga. Start today, right now, invest, mga kapatid sa ating Panginoon, His ministry. At siya ay totoo. Sasabihin ko siya inyo, hindi kayo mabubulong. At hindi ako mabubulong sa inyo. Darating at darating ang araw, pag ginawa niyo kayo pagpapalaya ng Panginoon. Totoo yun. Okay? So, pangalawa, using money to help God's work for the poor is like lending money to Yahweh. Isipin nyo, sino po? Anong sabi dyan? That we using money to help God's work for the poor is like lending money to Yahweh. Ganun pala yung ginagawa ko. Dapat ito lagi yung iniisip natin. Lahat ng ginagawa nyo dito, kung kayo man ay nagbibigay sa simbahan, iniisip nyo lang lagi, ginagawa ko ito sa Panginoon. Di ba? Kung nagbigay man ako dito ng pera, gagawin ko ito dahil sa Panginoon. Wala akong pakialam sa iyo, basta ako gagawin ko ito para sa Panginoon. Yun yung laging iniisip ng mga kagawa ng Panginoon. Mayroon totoong layunin sa loob ng simbahan. Tama po? Ang lagi niyang iniisip, ginagawa ko ito sa Panginoon. Gagawin ko ito sa Panginoon. Yun yung laging iniisip niya. Kahit pagpunas ng kanyang upuan, pagpunas mo dito ng iniisip, ginagawa ko ito sa Panginoon. Hindi mo siya maapektuhan. O, tingnan niyo mga kapatid, ha? Ang sabi dito mga kapatid sa ating pangalawa, sabi niya, para kang nagpapautang sa Panginoon. Eh, kung hindi nyo nga kaya pautangin ang Panginoon, ako ba kaya yung pautangin? Eh, kung hindi nyo nga tulungan ng Panginoon, ako ba kaya? Dahil mo yung tulungan? So, gusto natin dito, i-reset yung mindset natin. Today, and right now, reset your mindset. Okay? Isang maganda sa buhay natin ngayon, naayusin na natin yan. O yung mga naghaka-haka, yung mga mayroong mga iniisip na hindi maganda, please reset your mindset. Today, adjust your mindset. Okay? Right now, okay, we need to realize yung realization natin. It's time. Yung ginagawa ko pala dito sa Panginoon, ay parang ako magpapautang sa Diyos. Pag sinabi nagpapautang, sino magbabayad? Ang Panginoon yung magbabayad. O basahin po ninyo, punta po ninyo sa Proverbs. Sabi, anong sinasabi po sa Proverbs? Biblia yung aking binabasa, hindi yung aking kata-kata. Kay 19:17, anong sinabi niya mga kapatid? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, siya ang magbabayad. Kayong lahat na naririto, lahat yung ginagawa natin dito, pinakamaliit pa na bagay na ginawa niyo dito, hindi ako yung magbabayad niya. Ang magbabayad po niyan, si Yahweh. Ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at gumawa sa atin, siya yung magbabayad sa iyo. Di ba? Nakakahiya naman sa iba na kapag papautang tayo, pero sa Panginoon, hindi natin mabigyan. Parang nakakasiguro pa tayo sa pinapautang natin na sila ay magbabayad, yung minsan nga hindi nagbabayad. O, di ba?
Huwag natin pagkaitan yung ministry ng Panginoon sapagkat ministry yan ng Panginoon. Di ba? I am very willing. Sinasabi ko ito sa inyo kasi yun talaga yung ginagawa din namin talaga kahit kung pa. Kahit hanggang ngayon mga kapatid. Ano naman ngayon, di ba? At least na nag-google tayo sa Panginoon, ano man yung mayroon ako ngayon kasi hindi ko naman yung madadala. Naibibigay ko naman sa Panginoon. Sino yung napaparala? Hindi naman ako ang Panginoon naman. O, di ba? Okay, sabi dito, kung kayo ay tumutulong doon, lalo na sa ministry ng Panginoon, doon sa mga mahirap, alam niyo yung mga bata na binibigyan natin ngayon? Darating ang araw, pag yan po ay yung po'y namunga, kasama ka doon sa bunga nun. Kaya isang maganda po yan, i-invest po natin sapagkat ang nagpapautang sa Panginoon ay parang nagpapautang. Pag ikaw ay tumutulong sa mahirap, lahat ng gawain dito, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. So ang tanong, kung magbayad siya, palagay nyo, halimbawa ikaw ay nagtanim ng 500, magkano ibabayad siya ng Panginoon? Expect more blessing. Hindi po doon sa 500 kang pupukos. Kasi ang bawat uutang sa iyo, pili siya tumuan ng 10 o 50. Pero iba, ang Panginoon pagbabayad sa iyo. Pwede ba natin palapunan ang ating Panginoon? Ano ba? And then using money to help God's work is a way to show that the one who is power over money, sabi dyan sa atin, money is God. Okay? Ibig sabihin dito, using money to help God's work is a way to show that the one who has power over money is God. Kung pinagagamit mo yung pera mo, binibigay mo sa Panginoon siya, doon mo napapatunayan, pinakikita mo na yun yung paraan na hindi ka talaga kontrolado ng pera. At hindi po siya ang nag-aalit sa buhay. Amen? Okay. So, yan yung 4 na bagay na ating pinag-aralan ngayon na wala talaga makapag-serve sa Panginoon o sa dalawang bagay. So, no one can serve two masters. So, kinakailangan mo talagang piliin yung isa. Kasi pag pinili mo yung isa, mahamak mo. Pero ang sabihin ko sa inyo, huwag nyo kamakit ang Panginoon. Huwag nyo piliin yung pera. Piliin nyo ang Diyos. Sapagkat po siya yung nagbibigay. Okay? So, the parable of the rich fool. Sabi dito, isang parabola ng isang mayamang hangal. Okay? Ang sinabi po dyan, to warn his listeners about the ruin that greed causes. Jesus shared the story of a man who experienced an abundant harvest. This man is not sure what to do with his surplus grain. He decided to build a bigger barn to store all he had. He planned to live a life of leisure from then on, but he received a frightful message. Ito mga kapatid na talinghaga ay ang kausap po dito ng Panginoon ay ang isang mayamang hangal. Siya po ay napakayaman at napakarami na po siya pag-aari. Pero sabihin ko sa inyo, ang may pera talaga iba. Iba talaga ang mayaman. Ang iniisip niya lang talaga ay yung kanyang sarili. Sabi dyan, siya ay gagawa na lang ng pinakamalaki pang budiga para sa ng kanyang mga pinipang kitain, lahat pa ilagay na lang doon. Then, pagdating ng araw ay siya ay maglilibang, siya nang magpakasaya na lang siya ng ganito. Ganun yung isip ng iba. Yung pinag-kritisya niyo kanina eh. Sabi ko sa inyo na ang iniisip natin gano'n na iibag ako ng marami, pag-i-stack ako ng ganito. Pero hindi nyo naintindihan dito mga kapatid, nakakalimutan na ninyo natin na may nasasagasaan na tayo doon sa ministry ng Panginoon. Okay? Lagi nyo itong alalahanin. Kaya, sa pagdating ng araw na yun ay sinabi niya na ganito na ang gagawin ko, iinom, kakain, tutulog-tulog na lang ako, sapagkat may stock na ako ng pera. May stock na ako napakarami. Alin ko pa naman yan. At ito yung frightful na binanggit ng Panginoon. Yung hindi magandang balita na kanyang natanggap. Diba? So, anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? Sabi po dito sa parabola, sa aklat, saan ba itong aklat? Lucas chapter 12. Balik ako doon para hindi po tayo magkabalik ng aking sinasabi. Lucas chapter 12, 20-21. Ang sinabi po niya dito, 12, 20-21, ang sabi niya,
20:21, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawiin ka na, hangal sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Pag-isipan niyo muna kayo na, ano yung inihanda ninyo for the future? Your plan. Tanungin tayo ngayon ng Panginoon, ano ang gagawin mo ngayon sa mga inihanda mo? Are you sure na yung iwanan mo o siya? Hindi po ba? Kaya sabi ko sa inyo kanina noon na mayroong tanga, may magnanakaw, mayroon dito nangunguha, pero doon sa ibig wala. Kaya ngayon, kung mayroon na lang mayroon pa man tayo, pwede kasi natin gamitin yan sa ministry. Kaya ganyan, sabi niya, sa gabi nito, babawiin ka ng babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ay di, sabi, ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Iyon yung problema. Ang yaman-yaman mo dito, ang ganda-ganda ng suot mo, ang ganda-ganda ng pag-ari natin. Pero totoo, napakahirap mo sa panginingin ng Panginoon. Okay? So once again, our awareness about finances. Our awareness doon sa mga wealth. Please, na magkaroon tayo ng kamalayan kung sino ba talaga yung pamilikoran natin. Sino yung nagdo-dominate sa atin? God or money? Shall we pray? Lord, kami po Diyos ay naririto. Nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon, tinuturuan niyo kami na dumating man yung araw na yan o dumating na sa buhay namin ang mga bagay na ito. Kailangan talaga namin Panginoon na mamili dito. Naway, huwag kami yung makain o malamon ng sarapin ito o ng kayamanan na ito. Kundi Panginoon, ang salita ninyo o Diyos ang siyang magpakayaman sa buhay namin. Huwag namin pahintulutan na kami kontrolin ng mga halagang ito. Kundi o Diyos, kayo ang mangunahan sa amin. Panginoon, ang salitang aming tinalakay ngayon, tulungan niyo kami to reset our mind, to renew our mind. Lord, please help us, O God. And please allow the Holy Spirit, O God, to teach all of us, O God, and direct all our ways, O God, in your presence. Lord, thank you, Lord Jesus, for this morning, your wonderful message given to us, O God. Thank you, Lord. We acknowledge that you are great provider, Lord, in our life. So that, Lord, every thorn of all blessings that we have now, Lord, tulungan niyo kami. Balikan namin, Panginoon, yung mga aral binigay niyo sa amin. Lord, help us, O Lord, na anuman ang mayroon kami ngayon, na magamit namin ito sa maayos, hindi lang sa aming kapakinabangan, but Lord, even in your ministry, while we are here now, Lord, I pray, Panginoon, be with us, O Lord. Guide us, O Lord, and protect us, Lord Jesus. In Jesus' name, we pray. Ang lahat ng magsabi na. Amen.